Napaisip din ba kayo mga sangkay kung papaano nagkasala itong pinakamagandang anghel sa langit? Walang iba kundi itong si Lucifer na ngayon ay si Satan na. Ngayon mga sangkay, isa sa tanong dyan ng marami, paano nga ba siya nagkasala kung ang kanyang tirahan at that time ay langit, isang perpektong lugar mga sangkay na naisip pa niyang magkasala? Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation. Maganda po ito mga sangkay kasi may nakita po tayo ngayong video, no, na pwede po nating pag-usapan, no? Ito po ay patungkol kay Lucifer, ang isang pinakamagandang anghel, no, na ngayon ay si Satan na, kasama ang mga fallen angels. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito, mga sangkay, tingnan po natin itong nangyari. Kasi nakita po natin ang video na to at napaka-interesting, no? So tingnan po natin. Di ba si Lucifer dati siyang angel? Actually, isa daw siya sa pinakamalapit na angel kay God kasi isa siya sa mga tumutugtog ng instrument. Maganda daw yung image ni Lucifer bago siya maging Satan or bago yung downfall niya. Pero ang iniisip ko lang, kasi kanina ganito yung topic namin sa simbahan about them. Ang iniisip ko lang, paano niya kaya naramdaman yung pride? Paano niya naramdaman yung rebellion? Di ba sabi nga, pag nasa langit na, parang wala na tayong mararamdaman ng mga ganon-ganon. Puro kasiyahan na, puro Ganda ng tanong. ng kalooban, yung mga ganon ba? Pero, bakit naramdaman ni Lucifer or ni Satan yung inggit kay Lord na gusto niyang maging kapantay or maging kasing makapangyarihan niya kung ang langit ay punong-puno lang ng kaligayahan, ng kapayapaan, yung mga ganon. Actually, napakaganda ng topic kanina sa simbahan. Pinapakinggan ko yung sermon. Tapos, ayun nga, naiisip ko, bakit? Di ba, syempre, wala pa namang Satan nun, wala pa namang demonyo nun, kung tawagin. Kasi, nasa langit pa nga siya, angel pa nga siya. So, wala namang bumulong sa kanya na maging ganun siya or Correct. or whatever. Pero inisip ko lang, paano niya naisip yun? I mean, bakit siya nakaramdam ng inggit, ng pride, ng rebellion kung nasa langit na siya? Like, gets niyo ba yung gusto kong sabihin? Napakahiwaga talaga, tsaka ang galing ng kwento ng Bible. I mean, Parang ano lang din, no, si Adam and Eve, nasa Garden of Eden, perpektong lugar, pero naisip pa rin po nila, o nagawa pa rin po nilang magkasala sa ating Panginoong Diyos. Parang ganun din po. sobrang dami kong tanong, ang dami kong naiisip na mga, bakit, paano nangyari? Yung mga ganun ba? Kasi, di ba, syempre, nasa langit ka na nga, like, ang ganda-ganda na ng buhay mo sa langit, like, sobrang saya lang, kapayapaan, kaharian, yung mga ganyan. Bakit niya naisip yun? I mean, sinong nagbulong sa kanya, sinong nag-udyok sa kanya na makaramdam ng inggit, magrebelde as angel, paano niya naisip na gusto ko maging kapantay ko si Lord, gusto ko maging kasing makapangyarihan niya, ganyan, di ba? Kung paulit-ulit ako dito, basta gets niyo na kung anong ibig ko sabihin. Comment down below, especially sa mga kaibigan natin dito na kabisado ang buong Bible or kabisado ang mga kwenta ng mga ganyan-ganyan. That is a good question, bro. Ito, shoutout kay Tete Lestay, no? Kilala po itong influencer, mga sangkay, na nagpapahayag po ng gospel ng ating Panginoon, no? Mabuting balita, mga sangkay, sa lahat po ng mga audience niya. And to be honest, this is one of the hardest questions in theology. Kahit yung mga faithful na Christians ay nakikipag-wrestle sa tanong na to. For centuries na. At maybe, kung nakikinig ka ngayon, maaaring ito rin yung tanong mo sa sarili mo. At seeking ka ng katotohanan, maaaring naghahanap ka ng satisfying na sagot sa question na to para ma-convince ka na maniwala sa Diyos or sa Bible. No? Pero bago natin i-explore kung ano yung sinasabi ng Scripture, gusto ko lang iset yung tamang expectation. Kasi may mga tanong na merong malinaw na sagot ng Biblia. Meron namang mga tanong
na walang malinaw ang sagot ng Bible. And as Christians, our commitment is to follow God's word faithfully, Correct. not to speculate beyond what He has revealed. At kailangan din nating tandaan na we are finite creatures, meaning our mind is limited. God is infinite. Ibig sabihin, His wisdom is unlimited. So we cannot comprehend Him using our 3-pound human brain. If we can, then He is not worthy to be called God. So we should never expect our finite intellect to fully comprehend the infinite God. Kaya naman, i-approach natin itong topic na to with both humility and confidence. Humility because limitado lang tayo. Confidence because God has revealed everything we need to know in His Word. Pakinggan nyo ulit ha. God has revealed everything we need, not what we want to know. Kasi may mga Christian, di ba, nagtatalo-talo about sa dinosaurs, flat ba yung earth, sphere ba yung earth. Correct. Alam niyo yun, hindi naman sila essential about our salvation. Kasi yung pinaka-message ng Bible yung redemption na pinrovide ng Diyos through Jesus Christ. So, where Scripture speaks, we will speak. Okay. Where Scripture is silent, we will be careful not to go beyond what is written. Una, the Bible does not answer every detail about Satan's fall or rebellion. Importante nating maintindihan to. Kasi nga, again, we should not go beyond what is written. That you may learn by us not to go beyond what is written. I-address ko lang yung unang sinabi ni brother na isa si Lucifer sa malapit sa Diyos dahil isa siya sa tumutugnog ng instrumento. Or maybe narinig nyo na si Lucifer ay isang worship leader sa langit, no? But the Bible never says that Lucifer was a worship leader in heaven. Wala pong ganong nakalagay sa Biblia. Walang explicit na verse na nagsasabing ganon. No? I understand some teachings na ganyan ay nanggagaling sa book of Ezekiel or Isaiah. No? But yun lang, gusto ko lang i-clear yun. Ang pinakamalalim na tanong niya dito is, paano nakaramdam ng pride si Lucifer Yun ang tanong. kung perpekto sa langit? If heaven is perfect, di ba? Paano niya naramdaman yun? Kasi sabi sa Ezekiel 28:17, di ba? Satan became proud. Your heart was proud because of your beauty. Pero teka lang, di ba perfect na nga sa heaven? Dapat wala nang kasalanan doon. Yun ang tanong. Yes, God's creation was perfect. But perfection does not mean creature cannot choose rebellion. Alam niyo ba, sabi sa Bible, the angels were created holy. But the Bible never says that they were immutable. Ano po ibig sabihin ng immutable? Unable to sin. Gusto ko lang i-clear yung isa sa most common misconception na dahil nagkasala si Lucifer, si Satan, yung heaven naging sinful na. No. Satan's sin does not mean heaven became sinful. Si Adam and Eve, di ba? Sabi sa Bible, they were created very good. Genesis 1:31. Pero nagkasala pa rin sila. Yan ang sinasabi po natin kanina mga sangkay na even si Adam and Eve doon po sa Garden of Eden, perpektong lugar mga sangkay, pero pinili po nilang magkasala. They sinned. Likewise, Lucifer was created blameless. You were blameless in your ways from the day you were created. Grabe. Until wickedness was found Grabe, no? in you. Pansin nyo, di ba? Hindi naman sinabi dyan na God created him evil. In fact, sabi nga dyan, he was created blameless. Kaya God did not create Lucifer evil. No? Rather, evil appeared through his own rebellion. Pero teka lang, si Adam and Eve, nagkasala sila kasi may bumulong sa kanila, may nang deceive sa kanila. Exactly. Diniceive sila ng serpent. Ang ganda ng tanong ni brother kasi. Ganda ng tanong. Wala pa namang devil that time. Kasi Lucifer pa siya. Siya nga yung devil eh. Correct. Sino yung bumulong sa kanya? Paano niya nagawa yung bagay na yon? Paano niya naramdaman yung bagay na yon? Wala namang nang tetem sa kanya. Wala namang bumubulong sa kanya na gawin yung masama. But listen, brothers and sisters, this question kasi, it assumes that evil can only happen when someone else first tempted you. Pero hindi po tinuturo ng Bible yon. Because moral beings can initiate sinful desires themselves. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Napansin nyo? The source is not another tempter.
It can begin with one's own desire. Likewise, wala namang pumwersa kay Lucifer gumawa ng masama. His rebellion originated within himself. Paano nga? Hindi na in-explain ng scripture. Pero makikita natin, nabasa natin doon sa Ezekiel kanina, di ba? Sabi doon, until wickedness was found in you. Ibig sabihin, ang kasamaan ay nag-originate sa mga creature, not in God. Kaya dito, mas mauunawaan natin na God is perfect. God is perfectly holy. Tsaka maganda rin yung isang tanong niya eh. Sabi niya, bakit siya nainggit kay Lord? Bakit siya nakaramdam ng inggit? Actually po, the Bible never explicitly says na nainggit si Lucifer or si Satan sa Diyos. It actually says slightly different. Nagawa ko na ng content to before, yung 5 I will na sinabi ni Lucifer sa Isaiah 14. Basahin natin. You said in your heart, I will ascend to the heavens. That's the first one. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of Mount Zaphon. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. Grabe, no? Kakilabot. I will make myself like the Most High. Then, ano sabi? But you are brought down to the realm of the dead, Sheol, to the depths of the pit. Na-notice nyo, I will. I. Ako. Tayong mga tao minsan ganun, di ba? Ako ang bida sa buhay ko. Ako masusunod. Will ko masusunod, hindi yung will ng Diyos. So, ano ibig sabihin nun? Self-exaltation. That's pride, no? So, hindi siya necessarily jealousy. Hindi siya inggit eh. It began with pride, no? Self-exaltation. So, Satan desired God's position. Grabe. And that's pride. King, may kasama ng inggit yun. Possible, pero walang explicit na sinabi sa Bible na nainggit siya. Ang ganda rin nung isang question na nabanggit ni brother dun eh. Parang tinatanong niya, di ba? Ay, ang ganda na ng buhay mo sa langit. Bakit gagawa ka pa ng masama? You know why? Because sin is irrational. Ano pong ibig sabihin ng irrational? Hindi siya makatuwiran. For example, tayong mga tao, we choose something worse over something better. Kahit na wala namang good reason para gawin natin yon. No? So, sin is irrational and humans, tayong mga tao, we prove that every day. Si Adam and Eve, di ba? They live in paradise. No sickness, no death. Perfect fellowship with God. Ano pang reason mo para mag-disobey sa Diyos? And yet, they still sin. Bakit? Kasi tayong mga nilikha, pwede nating ma-misuse yung moral freedom natin. Kaya paulit-ulit na sinasabi ng Bible na ang kasalanan ay foolishness. Because it is rebellion against a holy, infinite, perfect God. So, did God created evil? No. God created all things good. Genesis 1:31. And God cannot be tempted with evil. Sabi sa James 1:13. God is light. Diba? 1 John 1:5. Sabi doon, in Him, no darkness at all. Pero ito ang alam natin about Satan. Sabi sa John 8:44, the devil sinned from the beginning. You are of your father, the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character. For he is a liar and the father of lies. And the devil has been sinning from the beginning. Whoever makes a practice of sinning is of the devil. For the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. So again, anong conclusion natin dito? Una, Satan was created good. He became proud. He desired to exalt himself. He rebelled against God. And he is fully responsible for his rebellion because God did not create him evil. Diba? At yun lang, yung pwede kong maibigay na sagot sa inyo. Hindi na in-explain ng scripture yung every detail, paano nag-arose yung sinful desire kay Lucifer. Again, we cannot speculate. And we cannot go beyond what is written. Ganda ng sagot mga sangkay, no? Kasi hindi po talaga specific doon sa Bible kung paano nangyari mga sangkay yung
yung pagre-rebelde ni Lucifer laban sa Diyos. Actually, mga sangkay, dalawa po ito sila eh. No? Kaparehas po yung ginawa. Kasi sa Book of Genesis, mayroong mga Nephilims doon, 'di ba? Sa Bible. May isang grupo din po ng mga anghel na nagkasala sa Diyos. Iba po sa ginawa ni Lucifer. Ito po yung mga watchers, no? Mga sangkay na pinamumunuan ni Samyaza. So, halos kaparehas po sila ni Lucifer, nagrebelde. At that time, sabi ng Diyos sa 200 na mga watchers, so mga angels, no, bantayan nyo yung earth. Kayo yung titingin sa mga tao. Kaso nga lang, na in love sila, nabighani sila sa ganda ng mga kababaihan na tao. So, may nangyari, mga sangkay, nagbunga ng Nephilims, nagrebelde sila sa Diyos, at ayun na, mga sangkay, ang nangyari, mas naging magulo ang ating mundo magpahanggang ngayon. Kaya nangyari po yung flood, no, nung panahon po ni Noah, mga sangkay, para po, ang dahilan noon ay dahil po sa ginawa ng mga watchers na nag-cause, mga sangkay, ng damage sa earth dahil po dumating ang mga Nephilim. So, same mga sangkay, nagrebelde, inutusan ng Diyos, wala, hindi sinunod, mga sangkay. So, meron po silang free will, no, na gawin ang mga bagay at humantong po sila sa pagkakasala. So, well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.